Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Samahan po natin ang tatay, Apostol in the book of Matthew, chapter 11, verse 28 to 30. Sa Revelation may pamagat na, when you come to God, expect to receive from Him. And I quote our Lord Jesus Christ, and He said, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Kaya kung tayo po ilalapit po sa Diyos, lumapit po tayo na aasang tatanggap sa Kanya. Huwag po tayong lalapit na tayo po lumapit lang bilang isang tradisyonal na gawain, ritual na bagay, at kinaugalian. Sayang po ang paglapit natin. Always remember, beloved, once na tayo po'y lumapit sa Diyos, anumang araw, anumang oras, saan man po tayo naroroon, expect to receive from God. Sapagkat ang atin pong amang sumasalangit po ay punong-puno ng kaligayahang palaging pagpalain ng kanyang mga anak. Punong-puno po siya ng katuwaang pagpalain po tayo. Yun po yung kalikasan niya. Kaya napakahalagang pag lumapit po tayo sa Diyos, anuman po yung atin pong nirequest sa Kanya at pinitisyo ng buong puso mula sa pusong malinis, ay expect po natin na ito po ay tatanggapin natin, ibibigay niya sa atin. At yan po yung malinaw sa binasa natin. Let me repeat what you hear. And I quote our Lord Jesus Christ. Matthew 11:28 to 30. Come to me, Jesus said, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my burden, or take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So dito po malinaw. Si Jesus mismo yung may sabi, napakalinaw. Inaanyayahan niya po ang lahat ng may kabigatang, kabalisahan, kagulumihanan. May sakit, may karamdaman, may problema, takot mamatay, ayaw pumunta sa impyerno, biktima ng diablo, ng maling aral, maling turo, napunta sa maling ministeryo, maling reliyon, maling doktrina, maling theology. Na pag tayo raw po'y lumapit sa Kanya, siya po'y nangako ng maliwanag pong kasagutan. Ano pong sabi niya? Siya po'y nangakong bibigay niya po tayo ng kapahingahan. Ang ibig sabihin, yung pong gumagambala sa atin, pinoproblema natin, nagpapahirap sa atin, ay Kanya pong susolusyonan. Yun po yung unang pangako niya pag tayo lumapit sa Kanya ng buong puso mula sa pusong malinis. Ikalawa, ang sabi niya, hindi ko lang kayo bibigyan ng kapahingan, tuturuan ko kayo magtagumpay sa buhay. At wag lang po tayong lalapit sa Diyos na may inaasahan. Ang asahan po natin sa paglapit natin sa Kanya ay dakilang bagay ang ating matatanggap. Ano pong sabi po ng Ephesians chapter 3, verse 20? Listen carefully and enjoy your glory days today. And receive from God today. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Yun daw pong ibibigay ng Diyos sa atin
ay sobra sa ating kayang isipin, unawain, at sobra sa ating ipinanalangin. Kaya lumapit tayo sa Kanya na may inaasahang dakilang bagay because God is much greater than your sicknesses and diseases, much greater than your problem, than your sin, than the works of the devil, much greater than your fear, than your worry, than your anxiety. God is greater than all. Hallelujah. And everything that bothers you and make you worrying. Amen. Naintindihan niyo po sinasabi ko, mga minamahal. Ang Diyos po ay nagsalita na. Siya po'y willing, able, na tayo po'y katagpuin ng sobra sa ating kayang isipin at tanggapin at ipinanalangin. Kaya pag tayo po'y lalapit sa Diyos, tayo po dapat ay specific sa paglapit. Huwag po tayong lalapit na nagbabaka sakali, sayang po yung paglapit natin. Huwag tayong lalapit na yung pong understanding para makatanggap sa Diyos ay 50%. Sayang po yung paglapit natin. Huwag po tayong lalapit sa Diyos na inalabas sa bibig po natin ay negative. Dahil sayang ang paglapit natin at malulungkot ang Diyos. Maging specific po tayo na pag tayo lumapit, kung ano po yung gusto nating matamo, ay atin pong ini-expect na ito po ay ibibigay ng Diyos at sobra pa sa kaya nating isipin, tanggapin, unawain, at sobra pa sa ating ipinanalangin. Amen. Ano pong sabi po ng James chapter 1, verse 5? If any of you lacks wisdom, let him ask of God. Napakaganda ha. Kung kayo ay kulang sa karunungan, humingi ka sa Diyos. Huwag kang magkukumpes na kasi ako hindi nag-aral, illiterate yung mga magulang ko, taga-baryo ko, taga-bukid ako, taga-bundok ako, hindi naman ako abogado, hindi naman ako judge, hindi ako congressman, hindi ako senador. Stop confessing that nonsense word. Wala kang karunungan. Humingi ka sa Diyos. Huwag ka na magsasalita ng kung ano-ano pa. Go directly to God and ask God to give you wisdom. Kung ano yung kailangan mo, yun lamang ang ipa-out mo sa Diyos. Huwag ka na magsasalita pa ng mga negative kasi that is out of the topic, that is out of line, that is out of the issue. It's a waste of time. Alinaw po lang sabi, if you lack wisdom, ask God. Ang issue mo lang naman, wala kang karunungan. So huwag ka na magdadagdag pa ng kung ano-anong statement. Kung ang issue mo pambayad, yun ay ipaabot mo sa Diyos. Huwag ka na magdadagdag pa ng maraming statement at salita. Kung ang issue mo kagaling, ang kalusugan, yun ay ipaabot mo sa Diyos. Kung kailangan mo pera, idirekta mo na sa Diyos. Huwag ka na magsalita pa na, kasi naman, si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan pa, si ganun pa, si ganito. Sayang na salita. Kung wala kang karunungan, humingi ka sa Diyos. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Kung wala ka, humingi ka, bibigyan ka niya. Kung ano yung kailangan mo, ipaabot mo sa Kanya ng malinaw. Naintindihan niyo po ako mga magulang, mga minamahal, mga iniibig. Naunawaan niyo po ako kung gaano karaming sayang pong statement yung pinapaabot ng mga anak ng Diyos sa Diyos araw at gabi. Magmula noon at dapat tumigil na ngayon. Sayang na salita. Sayang na luha. Sayang na paglapit. Dumarekta na po tayo sa Diyos. Ipaabot natin yung specific issue. Tapos at maniwala ka, tatanggap ka. If any of you lacks wisdom, let him ask of God. Kailangan mo. Kung ano sa tingin mo yung kulang mo, pamilya mo, kamag-anak mo, ask God. Ask God. Go to God. Naintindihan niyo po yun. Ikaw mismo pumunta, may pera ka o wala, may ribulta ka o wala, direct to God. Nakaligo ka o hindi, nagsukulay ka o hindi, go to God.
God is waiting for you. He's more eager to answer you than you are to ask Him. Usapin ba ito sa husgado? Kaso ba ito? Kinikilayin ba itong pera? Promotion ba ito? Whatever it is, ask God. If any of you lack wisdom, let him ask of God. Now watch this. Who gives to all liberally. Hindi daw po nagbibigay ang Diyos basta-basta, yun daw po binibigay niya. Masagana. Sobra sa kaya mong isipin, sobra sa kaya mong bigkasin, sobra sa kaya mong tanggapin, at sobra sa iyong ipinanalangin. Alam nyo, ito pong ilang chapter at verses na binabasa ko. Dinidefine po nito kung gaano po kakadakila, kakapangyarihan, kalaki ang Diyos. Ang karangalan ng Diyos, mga minamahal, mga iniibig, mga kapastoran, kabisyapan, mga kapatiran sa pananampalataya sa ibang fellowship, Church of God, ay gumawa ng dakilang bagay. Huwag po natin kakalimutan eh. Walang karangalan ng Diyos na gumawa ng isang bagay na kaya nating gawin. Kasi kung yung gagawin niya po ay kaya nating gawin, hindi wala nang pinagkaiba yung tao tsaka ang Diyos. Ang karangalan po niya ay gumawa ng mga dakila, mahirap, kamangha-mangha at imposibleng bagay na siya lang ang makakagawa para malaman ng lahat na sa Kanya ang lahat ng bagay at posible. At walang ibang Diyos, siya lang at wala nang pwede pang maging Diyos paliban sa Kanya. Ang pangalan ay Jesus Christ. Amen. Pag lalapit po tayo, huwag na tayo mag-atubili. Kung kaya niya, ibibigay niya. Po, pwede ba ito? Obra ba ito? Baka sagutin niya ako. Expect to receive from God. Kaya gaano ka-imposible yung sitwasyon mo, intindihin mo, yan ay chicken feed lang sa Diyos. Kaya kung tayo po ilalapit sa Diyos na napakalinis ng puso, walang inggit, sama ng loob, tampuhin na nakit, pag-aalala, pangamba, takot. O naman pong kasalanan, punong-puno ng pananampalataya, wala po tayong dahilan para hindi tumanggap sa Diyos sapagkat ang sabi niya, hindi lang ako nagbibigay ako ng sobra sa kaya mong tanggapin. Para po itong si Ana na ina ni Samuel, na propeta, na makikita niyo po sa aklat ng 1 Samuel. So wala po siyang anak. So ang ginawa niya po ay nanalangin sa Diyos. Imposible na po siya magkaanak. At nung siya po ay nanalangin, siya po ay nagkaanak. Lumabas po si Samuel. At nung si Samuel po ay kanya pong ipinangakong ibibigay sa Diyos, ito po ay tinupad niya. Si Samuel po ay nadagdagan ng maraming kapatid. Mula sa wala, si Ana nagkaanak ng 7, ang Diyos po ay nagbibigay, hindi lang nagbibigay, sobra-sobra sa kaya nating isipin. Lakasan niyo yung palakpak. Kaya kinakailangan paglalapit tayo sa Diyos, buong-buo po yung ating pananampalataya at puso at expectation. Pumunta ka sa Diyos na malinis ang puso, may pananampalataya at aasang tatanggap, tapos po ang istorya, tatanggap ka. At dahil naniniwala kang tatanggap ka, kasi sabi po niya yun, ha? Sabi niya, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya ang gawin mo, pagkatapos mong manalangin, especially nag-groaning ka, nag-travel ka, nag-prevail ka, ay magpasalamat ka na sa Diyos. Huwag mo nang intayin may makita ka at may mahawakan at may mabalitaan, magpasalamat ka na sapagkat nagsalita siya, hindi siya tao na nagsisinungaling. Ang sinasabi niya, gagawin niya, ang pangako niya, tinutupad niya. Gaano po kahalaga yung lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos pagkatapos nating mag-pray. Kasi alam niyo po, napakaraming lumalapit sa Diyos, hindi nagpapasalamat. Pray ng pray. Ang reason kung ba't sila nagpapasalamat, kasi inaantay muna nilang may makita silang sagot bago sila magpasalamat. Hindi yan ang sabi ni Jesus. Ang sabi niya, believe and see the glory. Hindi niya po sinabing, after you see it, and then believe. Noon sabi niya, believe and see. Hindi po marunong pasalamat yung marami. Kaya sila po yung nagtatanong, pray naman ako lang pray. Bakit parang walang sagot?
pray ka nga ng pray. Puno ka naman ng takot, tsaka ka pray. Yung panalangin mo, puno ng takot, pag-aalala at pangamba. Punong-puno yung puso mo, yung sabi ng tao. Nang nangyari, nung nakalipas, yung nagdaan, biktima ka ng mga nakalipas pa. Ba't ka nabubuhay sa nakalipas? Nakalipas na yun. May ginagawang bago ang Diyos ngayon. Ano po ang sabi po ng Kawikaan? Chapter 3. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. Ganda po nito, verse 2, listen. For length of days and long life and peace, they will add to you. Napakaganda. Ulitin po natin Proverbs 3:1 and 2. My son. Kinakausap po kayo ng salita ng Diyos. Ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Lahat ng anak niya. Ang buong G-Cycle. Ang lahat ng anak niya. My son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. For length of days and long life and peace, they will add to you. So ito po yung sinasabi ko eh. Alam mo ba ninyo ang mga anak ng Diyos from the Old and New Testament? Lahat naman sila dumaan po ng pagsubok ng buhay eh. Yung pong dinadaanan natin ngayon sa mundong ito concerning COVID, ay hindi nila dinaanan nung panahon nila. Pero yung dinaanan nila, mas malala sa dinadaanan ng buong mundo ngayon concerning COVID. Pero ang point ko ito, lahat po ng anak ng Diyos sa Old Testament hanggang New Testament, na sumunod sa Diyos, na buhay sa utos ng Diyos, sinapuso yung mga utos ng Diyos, lahat po yung nagtagumpay. So meaning to say, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang katotohanan. Pag ang relasyon mo sa Diyos ay tama, at pag sinabi kong ang relasyon natin ay tama, ang ibig sabihin, sumusunod tayo sa mga utos niya. Yung kanyang batas ay nasa puso natin. Ano man ang maganap sa mundo, ang tagumpay mo sigurado. At ito yung tagumpay mo. Your length of days in long life and peace, they will add to you. Mahabang buhay, hanggang mag-rapture na po yun. Mapayapang buhay, malusog na buhay, maginhawang buhay, pinagpalang buhay. Naunawaan niyo po ako. Sa gitna ng nangyayari sa mundo. Kaya ito yung lagi kong sinasabi na ang solusyon sa problema ng mundo ay hindi bakuna, hindi booster shot, hindi WHO, hindi United Nations, hindi America, Russia, China, hindi IMF, World Bank, hindi European Union, o sino pa po mga charitable organization, lalong hindi po politician, hindi po mga reporter na marami po yung nagbabalita ng fake news, false news, slandering news, mga news na puno ng kasinungalingang kinapopuotan ng Diyos. Na ang solution po noon, ngayon, habang panahon, ay si Jesus lang. At ang salita niya. At isa pong reason niya kung bakit niya tayo ira-rapture. Para alisin tayo sa isang malalang kaguluhang dadating sa mundo, yun po, yung Great Tribulation. Na kung saan po yung wrath ni Satan ay mararanasan ng buong mundo. At ang pinaka-war sa lahat ay yung wrath ng Diyos na ayaw ni Satan maranasan pati ng Antichrist. Aalisin tayo ng Diyos doon. At ngayon lahat po ay ginawa na ng Antichrist. Yung injection, itong bakuna, ano po ito? Stage 1 pa lang ito ng kanya pong propaganda. Yung iba po, naka-ready na. Alam niyo po ba sa ibang bansang mayayaman, may dinidikit na ngayon sa mga palad? Register ka na nun. Una, bakuna. Ngayon, ini-stamp. Ano po ang ending nung huli na yon? Mark of the beast.
Kaya step by step ang ginawa po ni Satan through the Antichrist, kinondisyon ng buong mundo po konti-konti. Hanggang ang lahat ng kanyang agenda, pumasok na. Aware po tayo ron. Pero sa gitna nun, alam nating anumang araw, anumang oras, aalis tayo. Alam natin na tayo turista lang rito. Pilipino tayo, pero yung ating eternal citizenship ay ang kalangitan. Kaya sa maiksing panahon na iwan sa atin, mga anak, mga minamahal, Church of God, magpakalalim tayo sa Diyos. Mapalad kayo, nasa tamang tao kayo, nasa tamang turo, tamang aral. Kompleto tayo ng kailangan niya. May television. Ilan 24 hours po yan. Ilan yung oras ng Himala Channel, radyo natin, napakarami. Facebook, YouTube. At pagtibayin niyo yung mga anak, mga apo. Huwag kayong magsalita ng negative sa pamilya ninyo. Kahit nagkakasala sila, daanin natin sa panalangin at magpahay tayong maayos, mapayapa. Maganda nga makita nilang may luha kayo sa mata mahinahon. Huwag niyong daanin sa galit, sa manner, hinanakit, sigaw. Hindi niyo sila mawiwin. Isigaw niyo sa Diyos yung kabigatan niyo sa panalangin, maniwala kayong sasagot siya. Iluha niyo sa Diyos yung kalungkutan ng puso niyo. Isigaw niyo sa diablo yung authority niyo. Lawakan niyo pananaw niyo. Hindi naman ayaw ng mga tao sa Diyos at ayaw ng pamilya natin sa ating pananampalataya. Kasi nakita nilang maganda ang naging bunga. Ang inaayawan nila, kadalasan, yung manner ng pagdadala natin. Kung paano natin sila inaabot. Yung iba kasi, community style yung ginagawa Ano yung community style? Ganito siya Hawak yung baril. Tututukan yung taga-baryo. Mag-i-MPA ka ba o patay ka? Ganun po mag-share yung iba. Tatanggapin mo ba si Kristo? Impyerno ka. Ang unang-una po, ganito. Ipakita natin sa kanilang na bago tayo. Iba na yung ugali natin. Parang hindi pa 100% yung ugali nating perfect, pero nakita nilang malaki na yung pagbabago. Dati madali tayong sumagot, magalit, makipag-away ngayon, nagugulat sila, tahimik ka. Nag-iisip sila, anong nangyari rito? Dati magtaas lang ako ng tinig, galit na tong asawa ko. Away na kami. Ngayon, hindi siya sumasagot. Nakangiti. Ano nangyari rito? Hindi ko naman binigay ng pera. Nag-iisip po sila. Yun po ang una. Alam niyo, ang buhay natin, para tayong isda sa aquarium. Ano po ginagawa natin pag mayroon pong aquarium sa isang bahay na pinuntahan natin? Hindi lang natin tinitinan kung ano yung klase ng isda sa aquarium, ilan yung isda sa aquarium. Ang una nating tinitinan, paano lumangoy yung isda. Yung kaliskis niya, tama po ba ako? Yan ang buhay natin. Pag sinabi natin na kay Kristo tayo, ang unang-unang tinitingnan ng ating mga asawa, anak, kapitbahay, pamilya, kasama sa negosyo, trabaho, kaklase, kasama sa eroplano, sa barko, sa upuan, sa bus, sa jeep, lalo na pagpangit ang nangyari, ay yung buhay natin. Yung ugali natin. Yung response natin sa sitwasyong nagaganap. Amen. At pag nakita nila, iba yung ating nagiging buhay, sa nakikita nilang buhay ng lahat ng tao sa mundo, mag-iisip sila, anong klaseng tao to? Ano meron to? Inaaway mo na, nakangiti pa? Love pa raw ako? Hindi ko na pinapansin, binabati pa rin ako. Ninakawan ko na ng manok, binigyan pa akong itlog. Naunawaan niyo po ako? Sinigawan ko na, tapos ang gasti sa akin ipapag-pray daw ako at salamat sa buhay ko. Hindi naman to dati ganon. Ano nangyari rito? Dati Sabado pa lang, lasing na to. Linggo patungo sa bungad. Ngayon, Friday pa lang,
May hawak ng Bible? Patungo ng church? Ano ba meron doon? Ayan. Na-attract po ang mga tao pag sinabing natin na kay Kristo tayo. Pag nakita nila si Kristo sa atin. Yung katotohanan si Kristo ay nasa atin kasi nabago tayo. Hindi mo kinakailangang i-stress sa kanilang nabago ka eh. Hindi mo kinakailangang i-force silang maniwalang nabago ka. Makita lang nila yung pagbabago mo. Naniniwala na silang nasa Diyos ka. At si Kristo sumasayo. Amen? Alam niyo, usap-usapan po tayo sa buong mundo. Lalo si tatay. Pag nag-prophecy po ako rito, kalat sa buong mundo, lalo sa Africa. Who is this? Viral po si tatay doon. Mga reporter sa Africa nagkakagulo. Who is this man? Wow, what is talking about Africa? God is with him. Nagugulat po sila. Usap-usapan po tayo. Ang lahat po ng churches sa bansang ito, usap-usapan ng Jesus is ours. Maniwala po kayo sa akin. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. Ang una pong gumimbal sa kanila ay yung noong pa sinasabi na lalo po naging evident sa buhay ng lahat nung pumasok po yung COVID-19 hanggang ngayon, na gulat sila at nagimbal sapagkat nakita nila sa nangyari po sa buong mundo at maraming churches sa bansang ito sa buong mundo, bunga ng COVID, ang Jesus is our shield, soaring high. At alam niyo po, nung sabi ng marami kaya, mga church leader po ito, mga spiritual director. Alam ko po yun dahil sinasabi nila, naririnig ko, napapaabot sa akin. Ibang klase yan si Apostol at ang Jesus is our shield, ibang klase. Actually, kung bakit tayo ibang klase, kasi tayo yung mga taong pag narinig natin ang utos ng Diyos, sinusunod natin kaagad. Hindi tayo yung mga mananampalatayang sulat ng sulat sa seminar, basa ng libro, hindi naman pinamumuhay. At hindi tayo kagaya ng maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship, at hindi ko ito sinasabi para saktan sila, sinasabi ko lang yung katotohanan, hindi ko sinasabing lahat. Sabi ko sa iba't ibang fellowship, umaatin sila ng gawain, walang inaasahan sa Diyos, umaatin lang para umatin. Tayo hindi. Pag tayo po'y nagpapasyang pumunta ng gawain sa lugar na to, manood ng television, manood sa Facebook, sa YouTube, mag-prayer meeting, sumama sa season of prayer and fasting, sumama sa sama-samang pagsamba, purihin ang Panginoon. Ito po'y ginagawa nating lahat personally and corporately na may inaasahan sa Diyos. Sapagkat alam natin na ang Diyos po ay laging bukas ang kamay sa atin dahil nangako siya na dahil tayo'y mahal niya at sumunod tayo sa mga panukalan niya, dakila katapatan niya, kaya ang langit sa atin laging bukas. At dahil siya po'y nangako at dakila kanyang katapatan, so, yung kanya po mga pangako at ang basihan natin na pag tayo po'y nagtipon-tipon, we expect great things from God. And not only we expect great things to receive from God, but we expect to receive the unlimited, overflowing blessings of God from spiritual things to financial things. Amen? Kaya yung po mga nagtuturong hingi tayo ng hingi sa Diyos, hindi tayo hingi ng hingi sa Diyos. Sunod tayo ng sunod, kaya tanggap tayo ng tanggap. Amen. Are you with me? Kaya yung pagkakaunawa sa salita ng Diyos, napakahalaga. Sabi niya, kulang ka ng karunungan, humingi ka at bibigyan kita ng masagana. Pero kung hihingi ka sa akin, God said, at lalapit ka sa akin, lumapit ka ng may pananampalatayang ibig sabihin,
bago ka mag-pray, bago ka sumamba, bago ka dumalo, ay buo na ang puso mo sa katotohanan. Pag nagtipon-tipon tayo, ang biyaya na Diyos ay bubuho sa atin. Kaya kung kayo isang pamilya, meron kayong family worship, meron kayong family prayer, meron kayong family Bible study, si tatay yung pinapanood ninyo sa YouTube, sa television, and then expect sa anumang araw, oras, lugar na kayo nag-gather, ang Diyos po ay magpapala. Si Jesus po may sabi niyan. Now, watch me please. Listen carefully. This is so beautiful to hear. Listen. Matthew 18, 19, and 20. Jesus said, again, I say to you, that if two of you agree on earth, two, sabihin natin lahat, two. Ano po sa Tagalog yung two? Dalawa. Ano sa English yung dalawa? Two. Tatalino nyo, ha? Again, I say to you that if two of you agree, sabihin natin lahat, agree. Ano sa Tagalog yung agree? Dito, nagkasundo. Dito, sumang-ayon. Another answer. Ano yung sabihin sa Tagalog na agree? Hindi namin kayo marinig. Nagkaunawaan. Sa pagsama-samahin na natin, agree sa Tagalog, nagkaunawaan, nagkaisa, nagkasundo. Parehas lang po yun, spelling lang yung iba. Agree on earth concerning anything that they ask. Sabihin natin lahat, anything. Ano sa Tagalog yung anything? Ano sa Tagalog yung anything? 3? 10? Marami o lahat? Lahat. That they ask. Ayan. Malinaw, that they ask. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them. So ito po yung basis. Si Jesus yung nangangako. Na pag may dalawang nagkatipon sa pangalan ko, at humingi ng anumang bagay, gagawin sa kanila. Kaya pag tayo lumapit sa Panginoon, personally, mag-asawa kayo, nag-pray kayo, nag-worship, amen? Nagsisunod prayer and fasting, sabay kayo nagbigay ng first fruit, nag-offering, nag-tithe, nag-fulfill ng bawat pledge nyo, expect na yung pinangako na tutuparin niya. So, ang ibig pong sabihin, yung pong reason kung bakit natin ina-expect ang blessing, bunga po ng malaking katotohanan, sinabi ng Diyos. Pinangako niya. Hindi po tayo, kagaya po ng mga kababayan natin, na nag-expect ng blessing kasi nahulaan. Yung atin po hindi hula, katotohanan. Ang nagsalita si Jesus, nangako. At naniniwala tayo, sinasabi niya, totoo. Kaya pag tayo lumalapit sa Diyos, nagkasundo tayo. Kaya kanina, nagpasya kayo pumunta rito. Tayong lahat, mga kapatid nyo, nanonood sa buong Pilipinas, buong mundo. So bago pa lang tayo papunta rito at bago pa lang manood ang lahat, nasa puso na natin, pagpunta natin dito, bubuhos yung glory at mapupuno tayo ng biyaya sa lahat ng bahagi ng buhay natin, especially sa pangangailangan natin, lalabas tayo rito loaded sa blessing. Amen? Siya nangako nun eh. Oh my God. It will be done for them by my Father in heaven. Amen? Why? Verse 20. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there. I am there in the midst of them. Pag meron daw po 2 o 3 na nagtipon-tipon dahil kay Jesus, ando doon siya. Hallelujah. Kaya sinasabi ko, pag nagtagpo yung mga bishop at pastor, yung mga chairman ng moving coalition, meron silang coalition meeting, ang pag-usapan nila si Jesus para si Jesus, mag-manifest ng sarili sa kalagitnaan. Pag pinag-uusapan nila dyan, sino iboboto mo sa pagka-presidente? Meron ka na pang napiling ikalawang pangulo? O kakandidatong senador, anong masasabi mo doon? Bishop. Meron ka na bang line-up?
O Bishop, nag-bodyguard ka na ba kay Mayor? Pinatatawag ka ni Gobernador nung isang araw, Bishop, gagawin ka raw spokesperson. Wala si Kristo ron. Naintindihan niyo po ako. Pagawang pinag-usapan niyo ay bagay ng Diyos, salita ng Diyos, pangako ng Diyos, patungkol sa Diyos, ang Panginoon nandiyan dyan. At pag tayo po'y nagkaisang humingi, kahit imposible yan ang sabi ni Jesus, sasagutin ng Ama, sasagutin. At yung sagot sobra sa kaya mong tanggapin. Amen. Naalala ko po, minsan nagpunta akong Bulacan. Actually, ubos ko na po yung buong Bulacan eh. Nagpunta ako ng mga area ko rin, bawat lugar sa Bulacan, inisa-isa ko po lahat yan. Nakarating akong Hagunoy, amen. Sumakay akong bangka. Nakarating akong Norsagaray, Pandip, Laridel, no? Malolos, San Rafael, May Kawayan, Giginto. Talo ko pa nga yung mga taga-Bulacan kasi memoryado ko yung lugar sa Bulacan eh. Ubus ko po lahat yun. San Jose del Monte, Minuyan. Di nag-oras ng himala po ako. Di in-apply natin itong truth na to. Kasi ganun ako sa Lord eh. Lahat ng ginagawa ko, ang basihan ko, pangako niya. Pag sumunod ako sa utos niya, ini-expect ko yung pangako niya, tutuparin niya. Ini-expect ko yun. Kaya nga lang, ang problema, yung ginagawa niya laging sobra. Grabe po yung naganap na miracle. Bulag, nakakita, bingi, nakarinig. Yung isang bayan po ng Bulacan ay talagang dinalaw ng Diyos. Marami po hindi naman nakapasok sa auditorium kasi puno ng tao eh. Doon lang sila sa mga bahay nila. Purihin ng Panginoon, hindi pa po ako tapos manalangin. Yung mga tao sa bahay na may karamdaman, nagsisigaling na eh. Hindi naman nakalabas yun. Lakasan niya yung palakpak niya. Yun yung sinasabi ko. Hindi nagulat po yung mga staff, yung mga pastor natin, tatay. Hindi naman po sila nakapunta ng auditorium. Doon lang sila sa mga bahay. Hindi nga namin alam kung nagsitanggap sa doon. Hindi, pero grabe po yung Himalaron. Bawat bahay nagtitilian. Yung Himalaron ay nagalap sa mga bahay nila, kaliwa, kanan. Sabi ko, nakakapagtaka, yun ang sabi niya eh. Kung may 2 o 3 nagkakatipon na yung kanyang ibibigay na sagot sa atin, Ephesians 3:20 again ay sobra-sobra. Sa kaya nating isipin. Amen. Ito hindi naman namin ito lagi na isi-share sa inyo. Si nanay lang nagsimula mag-share nito. Nabanggit ko rin minsan, kukwento ko na rin. Di ba na nakalipas, short po tayo sa television ng ilang milyon. Dumating yung anak nating si Rachel, sabi niya pa, short po tayo ng, sabihin na natin, overall expenses, mga 4 na milyon. Isipin mo, 4 na milyon, tapos tumatakbo na naman yung araw. Dadagdagan na naman yun. Sabi ko, anak, pray tayo. Pray tayo sa Lord. Nagpaabot naman na si tatay sa buong ministry. Kung aantayin natin lahat sila, mawawalan tayo ng programa nito. At di rin naman natin alam kung magkano ibibigay. Hindi nga nagbigay lahat. Kaya nga tayo short. Kasi kung nagbigay lahat, hindi tayo short. Tama po ba yun? Pray po kami. So, alipas po, I think, isang araw, damos na mahaba na po, 2 araw. Biglang lumapit si nanay, nakangiti. Sabi ko, siguro napopoli love na naman sa akin to. Ganun po kami ni nanay kasweet eh. May kanina, pagpasok ko dyan, nakita niya ako kasi siya nagturo ng umaga. Sabi niya, tinitigan niya ako. Sabi niya, nagliliwanag mukha mo sa glory, pero sabi niya, mukhang hindi ata kompleto tulong mo. Siguro na-miss mo ako kagabi, no? Sabi niya kanina. Ganun po kami ni nanay. Masaya kami. Kaya, sabi ko, nag-pray lang ako. Nakangiti po siya. Sabi niya pa, alam mo ba, mabuti ang Diyos. May nagbigay ng 10 milyon.
Mahina pumalakpak ang mga tao rito. Sabi niya, nakakatawa ang Lord. Ito lang yung babayaran natin, sobra-sobra binigay niya. Yan sinasabi ko eh. He's willing to do exceedingly abundantly above all that we can ask and think. At ang sabi ng ating anak, kasi tinanong ko, Kako, saan galing? Alam kong galing sa Diyos. Anong bansa? Anong probinsya? Chapter ba? Isang tao ba? Sino? Walang pangalan. Ako, hulog talaga ng langit yun. Amen. Lakasan niyo yung palakpak niyo. You see? Sino sa inyo yung naniniwalang pag si tatay nagtuturo rito, yung tinuturo ko po, rema, karanasang katotohanan. At pag naniwala kayo, yung biyayang pinapag-usapan natin dito. Bababa sa inyong lahat. Sino sa inyo naniniwalang si tatay magmula na ako'y naligtas sa ngayon, ayoko magturo ng binasa sa libro of head knowledge. Lahat ng tinuturo ko sa inyo, narinig ko sa Diyos. Kaya pag naniwala kayo at kayo pupunta na mayroong inaasahan sa lugar na to, sa gawain natin, sa Facebook, sa TV, saan man ako magpunta at may inaasahan kayo, umasa kayo na sa pagdating natin sa lugar na si tatay nagtuturo, lalo na rito puri ng Panginoon. Pagsama-samahin natin expectation natin sa ibang fellowship, ang natatanggap nila ang buo na biyaya sa atin po, tsunami. Amen! Are you with me? Sabi niya, ando doon ako sa gitna. Kasama niyo ako. Hindi ako pwedeng tanggihan ng God the Father. Walang problema sa pangako niya eh. Ang problema, hindi tayo umaasa. There is no such thing as faith without an earnest expectation. You must expect from God. Especially kailangan mo. At hindi mo man siya nakita ngayon, patuloy kang magpasalamat. Lagi tayong mapagpasalamat. Hindi mo siya nakita, pag-uwi mo, Lord, salamat po sa biyaya. Lord, salamat sa kagalingan. Salamat sa kaligtasan ng pamilya. Huwag kang magsawa. Ganito natin to ilagay. Di ba minsan may mga kamag-anak tayo sa abroad o kaibigan kaya? At sinasabi nila, ay, may papadala akong package dyan. Hindi mo pa nakikita ang package eh. Pero nagpapasalamat ka sa kanya. Hindi ka nagpapasalamat kasi sinabi niyang meron siyang ipapadala. Pero wala ka pang nakikita, nagpapasalamat ka na kasi meron siyang pinangakong ipapadala. Naniniwala ka na siya'y nagsasabi ng totoo. Tao lang yun ha. Eh, paano kung ang Diyos lang nagsabi? Paano? See? Kaya kahit hindi mo siya nakikita, pero dahil lang ako ang Diyos, magpasalamat ka na. Now, halimbawa, hindi mo pa natanggap yung package, tumagal na ng 15 days to 1 month. Tinawagan mo yung kaibigan mo nagpadala, ang sabi mo, hindi ka naman ata nagpadala kasi wala pa hanggang ngayon eh. Sabi niya, hindi, ako yung nagsasabi ko ng totoo. Tinawagan ko na nga yung custom, medyo na-delay lang daw ng konti. Pero bukas nandiyan na siya. Delay does not mean denial. Just keep your expectation. Don't stop thanking God for the provision. Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang establish in 2 Corinthians 13:1? This will be the third time I am coming to you. Now watch this. By the mouth of 2 or 3, sabihin natin lahat, 2 or 3, witnesses, every word shall be established. So ito po yung role ng Bible eh. Pag pinaniwalaan po natin ang salita ng Diyos,
Maniwala po tayo, siya po established truth. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang established? Babasahin ko, dadandahanin ko ha. Lalo na yung magaling sa English. Matutuwa kayo habang binabasa ko to. At yung hindi gaanong magaling, tatagalogin ko ito. Para lalo po kayong maging maligaya. Establish. Having been in existence for a long time. And therefore, recognized and generally accepted. Intindihan niyo yan? Establish. Having been in existence for a long time, and therefore recognized and generally accepted. Having been in existence for a long time. Hindi pa po tayo pinapanganak. Almost ang mundo po'y gagawin pa lang. Ito pong truth na ito, na kung may 2 o 3 nagkatipon o nagkasundo, according to 2 Corinthians 13:1, may 2 o 3 nagkasundo sa isang bagay, established na siya. Hindi pa tayo pinapanganak, ang mundo hindi pa po nagagawa. Ito pong established truth na ito ay nagsimula sa langit. Sino po ang pinanggalingan? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hello. At dahil ito po'y long established in heaven, even before the earth was created, nung tayo po'y lumabas, at ngayon po'y anak na tayo ng Diyos, naniniwala na tayo sa salita ng Diyos, at ito po'y atin pong inangkin, pagkatapos nating paniwalaan, yung pong matagal ng establish, magiging katotohanan sa ating lahat. Lakasan niyo po yung palakpak. You see? At yan yung natutuhan namin ni nanay kay Jesus. Yun yung tinuro ko kay nanay. Kaya kami dalawa ni nanay, kahit nung early years namin, si nanay, hindi pa naman malalim nun. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, love. Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Paniwalaan mo, sumang-ayong ka lang. Buong puso. Huwag mo na munang piliting intindihin lahat. Pero maniwala kang totoo yan. Sumang-ayon ka ng buong puso. Kasi mahalaga ang pagsang-ayon. Amen. Ito lang ina-apply namin sa kaligtasan ng family namin. Sa side niya, una yung side ko. Lahat naman sila naligtas. Hindi kami nabubuhay sa nakikita namin. Pag-pray natin mga kamag-anak natin, magkasundo tayo, sama natin mga anak natin, gawin natin ito sa pangalan ni Jesus. Mag-amen tayo ng malakas. At magpasalamat tayo. Ano man ang makita natin sa kanila, maniwala tayo, ligtas na sila kasi sinabi ng Diyos. Amen? Naunawaan niyo po ako. Kaya ang laging pong basis natin ay ang pangako niya, ang salita niya. At lagi niyong alalahanin, huwag niyong kalimutan, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Dalawa na lang pong passage ang bubuksan ko at pagkatapos ako po'y titigil na. Kayo pong lahat na may karamdaman, i-claim niyo na po ang kagalingan niyo dahil kami po'y sumasang-ayon na kayo po ay magaling na. Kayo pong lahat na may problema sa pera, negosyo, trabaho, pamilya, marriage, pag-abroad, i-claim niyo na po na sinagot na kayo ng Diyos dahil kami po ay nakikiisa sa inyo pong kalagayan at nakikiisa ng inyong pananampalataya na ngayon pong araw na ito, ang Diyos po'y sumagot sa inyong lahat. Saan man po kayo sa NCR, sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Amen. Acts 2:42-47. This is the early church practice and example. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. So makikita niyo po ang early church. They work as one, so they win as one. They do
things as one. They work together as one. They unite their faith. Even though sila po'y binubuo ng maraming tao, pero bunga ng kanilang pagkakaisa, yung faith po nila almost lumabas na isa na lang. Naunawaan niyo po yun. Kasi nga sila po ay what? United. Yung unity nila, kahit sila po'y binubuo ng iba't ibang tao, ang naging daan upang yung faith nila lumabas na isa. Yun naman kasi ang church eh. Kaya ang GCIL ganyan. Kaya ang sabi ko nga, kung lahat nagbibigay ng first fruit at tapat sa tithes and offering, yung blessing natin, corporate. Kasi anointing corporate. Kasi isa tayo eh. Binubuo tayo ng napakaraming tao sa buong mundo, milyon-milyon, patungo sa bilyon. Pero sa mata ng Diyos, isa lang. Ang Jesus is our shield. Isa lang. Anawaan niyo yun? Isa lang. Kaya nga sinasabi ko, mag-iingat tayo sa pamumuhay. Kasi sa ibang fellowship, pag may gumawa ng kasalanan, damay silang lahat. Kasi isa silang fellowship eh. Kaya ganun kaingat si tatay. Amen. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Ayan. Sila po united sa pakikinig sa turo ng apostol. Wala sila ibang pinakikinggan, turo lang ng apostol. At ito yung sinasabi ko, kung kayo'y magpo-post ng ibang teaching, hindi teaching ni tatay, wala na kayo sa unity. At yung blessing ninyo, tinatanggal nyo. Lumalayo kayo sa covering. Naunawaan nyo po yun. Ganon sila ka-addict sa teaching ng apostol. Kaya ganon sila ka-apoy sa Diyos. Ganon sila katatag. Hindi sila natitinag. Hindi sila nanghihina. They have devoted themselves to the apostles' doctrine. Yung salitang devoted, ang ibig pong sabihin, loyal, addict, fanatic. Parang kayo, walang patayan yung television. Nakakatulugan na lang 24 hours. Wala na tayong panahon pa sa rock and roll ng ibang turo, ibang kanta, ibang palabas. Kasi graduate na tayo sa lausing gawain eh. Amen. Wala na tayong time doon. In fellowship, ayan, united sila sa fellowship. Holy Communion, breaking of bread, Holy Communion. And in prayers. Ayan, lagi tayo may season of prayer, everyday prayer, family prayer, overnight prayer, personal prayer, corporate prayer. Magkakasama tayo. Ganun po kabigat ang blessing natin kasi naintindihan natin ang principle. Kaya hindi nyo napansin, pag may ginagawa ang iba, nakabaligtaran sa ginagawa ng leadership at move ng Diyos sa isang fellowship na inaalis ng Diyos. Kasi hindi siya mabibless at nanggugulo lang siya. Amen. Walang maitutulong sa kanya at wala rin siyang maitutulong sa kanila. At wala siya ibibigay na karangalan sa Diyos. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. 44. Now all who believed were together and had all things in common. Ano po yung common thing nila? Verse 45, and sold their possessions and goods and divide them among all, as anyone had need. Kung ano meron sila, ibinibless nila. Sa iba. Sa mga kapatiran, sa mga nangangailangan. Amen. Amen. Iyon po tayo. Yun pong apostolic church. Yun ang nature ng apostolic church. Yan ang pattern ng New Testament at yan yung matagal ng pinamumuhay ng Jesus is our shield. 46. So continuing daily with one accord. Ayan, one accord. In the temple, in breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. 47. Praising God and having favor with all the people,
And the Lord added to the church daily those who were being saved. Ganito katindi yung church growth natin. We are one of the most fastest growing apostolic church in the world, worldwide. Dahil sa unity ng GSR Shield. Yan ang early church. Oh. Kusa sila dinadala ng Diyos ng kaluluwa. Dahil united sila sa lahat ng bagay. Have Jesus not said in Matthew 12:25 pababa, a house divided cannot stand. Amen. Ang isang bahay na hindi buo, hindi pwedeng tumayo. Kaya dapat tayo, bilang isang pamilya, buo tayo. Kaya personally, sa tahanan nyo, dapat united kayo. Amen. At ang mag-unite sa atin, syempre, yung love ng Diyos, yung faith natin sa Diyos, yung obedience natin sa salita ng Diyos. Amen. Kahit hindi pa naman pare-parehas ang lahat na spiritual maturity, hindi pa sabay-sabay na malalago, pero naintindihan yung basic principle ng Bible. Kami, mga apo namin, ang tinuturo namin dyan ng mga bata, hindi niya naman naunawaan pa yung sinasabi namin, lalo si Daksa. Noong 1 taon pa yan, si Hadasa, hindi rin niya naintindihan lahat ng sinasabi namin. Pero sinasabi namin, amen lang kayo. Amen. Amen. Oh, ino-honor ng Diyos yun. At pagka dumating answers pa rin, sinasabi namin sa mga apo namin, o yan, Hadasa, Polo, Daksa, ito yung sagot ni Jesus sa prayer natin. Amen. Hanggang lumaki po sila, dala nila yung amen. Nadidevelop po sila sa agreement. At pag lumalaki na, pinapaunawaan mo na sila. Nakakaintindi na sila. Hindi sa ibang fellowship kasi, lalo sa rin, huwag niyo isama yung mga bata sa prayer meeting, magugulo yan. Kailan mo isasama yan? Pag matanda na. Saan mo isasama yun sa inuman? Isama sa church yan, magugulo yan. Saan mo isasama yan? Sa mall. Actually, hindi ka dapat nagpupunta ng mall, malibang pumunta ka muna ng church. Amen? Kasi kung pupunta ka ng mall, hindi ka dumaan ng church, hindi ka blessing sa mall. Kagaya ni Jonah, tumakas sa will ng Diyos, sumakay ng barko, yung mga tao sa barko, payapa, dibinag yun dahil kay Jonah. So para maging blessing ka sa mall, saan ka man pupunta, punta ka muna sa oras ng himala, maging careless ka muna ng glory ng Diyos para kahit siya ka pumunta yung glory, makikita sa buhay mo. Amen. Tingnan niyo po ako. Kung gaano po kalakas yung expectation natin, anniversary yan, camp meeting po yan, pastor's conference po yan, youth conference po yan, Sunday service po yan, midweek, o naman pong gathering, patungkol sa Lord, kung gaano kalaki expectation natin lahat, gaano kalalim yung prayer natin, gaano karami po yung nakaisa sa pag-aayuno, maniwala po kayo sa akin. Yung gagawin ng Diyos sa pagdalaw, pagbubuhos ng pagpapala, himala, tandat, kababalaghang, makikita natin lahat at i-enjoy natin, ay beyond imagination lahat. Amen. Now, dito na po ako magtatapos. Inuulit ko po kayo pong lahat na may inaasahan sa Diyos, pagpasalamat na po kayo sa inyong pong pakikinig. Kayo po'y naniniwala ngayon na yung pong expectation ay answers prayer na. Kaya po yung corporate unity, yung united expectation, earnest, no? Great, big, natitinag po ang Diyos yan. Yung degree po na expectation natin, yung taas nito, yung laki, lawak at lalim, ay tatapatan ng Diyos. At sobra pa sa gusto nating mangyari. Kaya nga, huwag tayong magkakaroon ng expectation na normal, maliit, pangkaraniwan. Kaya imposible po yan. Let us believe God. Basta pinangako niya. Ulitin ko, basta pinangako niya. We will not go outside the context of the Word of God and outside the context of His promises. It must be always in line with His Word, in line with His will, and in line with His promises. Men will say, I cannot do it. But God will say again and again,
I can do it. Men will say everything is impossible to me and with me. But God will always say nothing is impossible with me. Men will always say who they are. I cannot do these things. But God will say again and again, I can do everything. And before I close, let me say this. Hanggang may faith po tayo, ang Diyos at ang kapangyarihan niya makikita natin. Huwag kayong sasang-ayon sa sabi ng ophthalmologist na may astigmatism yung mata mo, may glaucoma ka, may katarata ka. Huwag kayong sasang-ayon dun. Kaya pinakita pa yung x-ray sa iyo. Ang sang-ayon mo yung sinabi ni Propeta Isaiah, sa sugat ni Kristo, magaling ka na. At habang nagsasalita yung doktor, pinakikita yung x-ray, sabihin mo kung kaya mong sabihin na malakas o sa spirit mo, wala akong astigmatism, wala akong glaucoma, wala akong TB. Kahit totoo yung x-ray sa sugat ni Kristo, magaling na ako, sinungaling yan, yung salita ng Diyos totoo. Huwag kang a-agree. Kay Kristo ka umagree. Amen? Bakit marami po napahamak ang buhay? Ito si sister, ito si nanay, ito si kuya, si ate, pumunta sa manghuhula. Si madaming hula, mali lahat. Pininan yung palad. Aba, yung palad mo, parang makahiya, matinik. Masalimuot ang buhay mo. Nakita ko, malaki tinik dito. Magulo buhay mo. Iiwanan ka ng asawa mo. Naniwala siya. Sumang-ayon. Hindi nawala siya ng asawa. Hindi biro yan. Hello. Naku, mababankrupt negosyo mo. Hindi sumang-ayon. Bankrupt. Hello. Naunawaan niyo po ako. Hindi po ba napakagandang pag ito'y sinabi ng tao, siya lang ang nagsalita o version ng diablo, dinaan sa kanya, sinabi, maghihirap ka. Ako, hindi ako pwede maghirap. Anak ako ng Diyos, napakayaman ko. Hindi ako pwede maghirap. Hindi ka matatanggap sa trabaho kasi mas marami pang magagaling sa iyo. Hindi po pwede yun. Ang Diyos yung tatay ko at lahat ng bagay kontrolado niya. Kung sino anak niya, doon niya ibibigay ang posisyon. Kaya sabihin ng mga kalaban mong abogado sa kabila, talo kaso mo, malakas kami, kilala namin yung judge. Sagot mo, yung judge na kilala mo, namamatay yun. Yung judge na kilala ko, hindi. At yung pinaglalaban ko, kalooban ng Diyos, kay saan kami makarating, kay gaano to katagal, panalo kami. Amen! Meron po tayong isang kongregasyon, namatay na po siya eh. Galing po siya sa isang fellowship. Napakayaman niya po, investor, billion po yung perang pumasok sa kanya. Nalugo po siya ng almost $5 billion na scam. Kaibigan po niya yun. Nung una, tumatanggap po siya ng mga milyon. Dami niyang biniling property riyan dyan sa may Makati. Malalaking property sa tapat ng 5-star na hotel na lagi namin kinakainan ni nanay. Dami niya pong property ron. Binili niya yung mga anak niya, tagi isang unit. Kasi kumikita siyang 5 million a day sa investment. Nalugi po siya. Hindi niya nakaya yung nangyari, na-paralyze po siya. Bumagsak po yung kabuhayan. Hindi naman siya na mapagaling sa fellowship na inaatin niya. Isang araw nanood po siya ng TV, nakita niya ako. Isang taon niya po akong sinubaybayan kasi matalino po siya eh. Yung fellowship pinanggalingan niya, theologian po yung nagtuturo, doktrinado. Sabi niya, wala akong makitang mali sa turo ng taong to. Pero mabigat turo ko, perfection. Sa kanila, wala nun. Bago sa kanya yun. Kaya lang, tinignan niya yung mga turo ko sa Bible, bumukas ang isip niya. So lumipat po siya sa atin. Pero wala na po siyang pera. Bagsak na po siya. Bankrupt na. Nagpray ko po siya gumaling. So yung mga kapatid po na meron siya isang sasakyang bulok na, yun na lang naiwan sa bilyon niya,
Yun pong ginagamit niya para sunduin at hatid yung mga anak natin sa ibang bayan para maka-attend sa gawain natin. At meron po siyang mga lupa na kinamkam ng mga politician, mga kilalang tao. Hindi na po maibalik. Ang worth po ng mga lupa na to, sabihin natin mga 250 million. Nakita ko pa ngayon document, pinatago pa sa akin. Pero imposible na pong mabawi. Nangangailangan po siya ng milyon para i-bribe yung politician na ibigay yung title kasi masyado ng komplikado at masalimuot at yung politician masyadong ma-impluwensya. Kahit anong gawin mo, hindi mo talaga pwedeng bawiin yung document. Isang araw, kinaikwento niya sa akin, naawa po ako. Sabi ko, sino nga ako yung politician? Binanggit niya po yung pangalan. Kaya pala ako ganyan kalaking takot nyo kasi talagang hindi nyo kayang tinagin to ng ganyan lang. Pero kako, natinag ako nung kinukwento nyo, matanda na siya eh. Ako pa ngayon nagbibless sa kanya, kami pa ni nanay nagpapakain. Kasi nga, wala na siyang pera. Dumating siya sa atin, mahirap na. Kami ni nanay nagbibless. Binalik ko po yung ligaya sa buhay niya, yung aliw, pati asawa niya. Kasi yun ang ministry. Sa iba, pinapagsamantalaan ka dito, napunta ka ritong malungkot, liligaya ka rito. Sabi ko, natinag ako ng kinakwento nyo. Dadaling ko ako usapin sa Diyos. Kakausapin ko ako ang Diyos tungkol dito. Nag-pray po ako. Sabi na Lord sa akin, anak, asikasuhin mo yan. Ayusin mo. Sabi ko, first time ko po itong gagawin sa buhay ko. Hindi ko kako kasi trabaho to eh. Pero nakadamala ako ng galit kako sa pang-aaping ginagawa sa inyo. Kasi nang alapa ko sa Lord, ayokong may inaapi. Even though makasalanan ako. Pero yung inaapi, ayaw na ayoko. Kaya nung naligtas ako, dala-dala ko yun hanggang ngayon. Kaya kako, hindi balik ako kahit mabigat itong taong to. Talagang mabigat. Wala ka na talagang pag-asa. Kahit anong gawin mo. Siyempre, impluwensya niya sa gobyerno, sa presidente, sa lahat. Anong gagawin mo ron? Paano mo tatalunin yun? Pero sabi ko, mas mabigat ka ako, bakit ko rito? Sino ka ako? Si Jesus. Sabi niya, ayusin ko raw ito. Naayos ko po siya. Grabing battle, grabing warfare, grabing prayer sa Lord. Naipanalo ko po yung, naibalik po yung document sa kanya. Nagulat po yung buong family, nasa ibang bansa po yung family. Bago po siya namatay, yung kaso po, panalo na. At nung siya po yung mamatay, nasa pamilya niya na po yung titulo. Meron mang sumuway na nangako at hindi pinagpatuloy ng pamilya. Yung ginampanan ko sa Diyos at yung paniniwala ko na pag nagkatipon tayo, nagkasundo at tinawakan natin ang pangako ni Diyos, imposible man yan, i-honor siya ng Diyos. Maaaring kayo magtanong, Tatay, hindi ka ba nawala ng ministry? Hindi. Sino nawalan sila? Ano ang 1 bilyon kung ikukumpara sa kaligtasan mo? Yung anointing ko sa buhay at integridad, hindi kayang bayaran ng bilyong-bilyong pera sa ibabaw ng lupa. Dito na po ako magtatapos. Psalm 133 verse 1 to 3. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the bird of Aaron, running down on the edge of his garment. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. And there the Lord commanded the blessings, life forevermore. So pag tayo po'y lagi pong nagkakaisa, in earnest expectation, para sa kaganapan ng pangako na sa binitiwan sa atin, sa ministering ito, na lahat po ng nasa GCIC na entitled rito. Matagal ka, kahit bago ka pa lang, pero nagpatuloy ka sa pananampalataya, talagang kinabuhay may aral ni Tatay, entitled ka.
Ang sabi po ng binasa natin, ito pong atin pong united expectation or unity in the spirit or unity in the heart. Number 1 is so good and so pleasant in the eyes of God. That's number 1. Amen. Ang ikalawa raw pong blessing nito ay yung glory ng Diyos. Si Aaron po ay type ni Jesus. Na yung pong oil na binuhos po kay Aaron sa kanyang noo ay tumulog pababa sa kanyang balbas, sa kanyang kasuotan. Si Aaron po ay type ni Jesus na mula po sa anointing ni Jesus in John 17:22, ito po'y bumaba sa ating lahat. Lalo sa Jesus Shield. Yun ang sabi niya, Father God, the glory that you gave me, I gave to them, that they may be one as we are one. Nanawaan niyo po yun? So yun ang unang-unang blessing natin dito, yung corporate glory. Wala akong kausap dito. Kaya yung lahat ng ginagawa ni tatay, magagawa ninyo. Kayo na mag-pray sa may sakit, gagaling lahat yan. Amen. 3, it is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. Alam niyo, isa po sa pinakamataas na bundok sa Israel ay ang Mount Hermon. Amen. Nandito po yung mga magagandang, alam niyo, pag madaling araw, di ba minsan may mga basa-basa sa halaman? Dew po ang tawag doon. It speaks of blessing. So from Mount Hermon to Mount Zion. So mula doon sa bundok ng Hermon, na isa sa pinakamataas na bundok sa Israel, bababa siya sa Mount Zion. Ang Mount Zion kasi hindi naman po ito nadadaanan ng dew. Siya po isang bundok na almost dry. At siya po nababasa dahil sa Mount Hermon. Na kung wala ang Mount Hermon, wala siyang makukuhang dew. Wala siyang makukuhang water o rain. Naunawaan niyo po yun? Kaya yung blessing ng Jesus Shield, bababa doon sa mga wala. And lastly, for there the Lord commanded the blessing life forevermore. Yung blessing na ibibigay ng Diyos sa atin ay panghabang panahon. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.